Masasabi ko, ang isa sa paraan to buy peace para may kapayapaan. Sa batas tinatawag yan, to buy peace, yung para wala na lang kaso, magpatawaran na. O kaya magtiis na yung isang bahagi. Kasi meron tao ayaw magpatawad, ayaw magparaya, ayaw sumuko. Dun sa nakakaunawa, magtiis ka na lang. Yon ang paraan ng pananatili ng kapayapaan. Ang sabi ni Pablo sa 12:18 ng Roma, Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. ayon sa makakaya mo. Ang salita ng Diyos hanggang dun sa makakaya mo. Ang isang paraan para walang gera, walang away, walang samaan ng loob, walang masasaktan, kung nauunawaan ang halaga ng pamilya, kung ako siya, magsasacrifice na lang ako na pabayaan na lang niyang pinapakialaman. Lagi na lang gusto panghimasukan siya nung kanyang nakakatandang kapatid. Ang hatol sa iyo ng Biblia, yung nasa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 7. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Sinasabi ito sa iglesyang totoo. Sa iglesyang totoo kasi mahalaga yung kapayapaan eh. Kaya nga may magpapatawaran, papatawarin ng kapatid, papatawarin mo yung pagkukulang ng kapatid, pupunuan mo yung kulang, uunawain mo yung hindi nakakaunawa, something like that. Kaya ang sabi niya sa magkakapatid sa iglesia sa Korinto, isang pagkukulang sa inyo, kayo-kayo magkaroon ng usapin. Para walang usapin, ba't hindi niya nalang tiisin ang kalikuan? Ba't hindi na lang kayo bagkus padaya? Kung konting bagay lang naman, hindi naman malaking bagay, hindi naman mangangahulugan ng buhay at kamatayan, padaya ka na. Halimbawa, parang ako, ang akin sinuturo sa mga kapatid. Halimbawa, kapatid, yung kapitbahay mo nangutang sa'yo 500, hindi na binayaran, wag mo nang awayin. 500 lang naman yun eh. Kikitain mo pa rin yun. Padaya ka na. Sabi, babayaran ka ng katapusan. Yung pala, katapusan ng mundo doon ang hindi kanya babayaran. Padaya ka na lang.